Magandang araw sa inyong lahat. Matagal-tagal na muna nang tayo ay nakapag-vlog. Sa nakaraang araw, laman ng balita kung paano nga ba ma-determine ang quorum sa Senado. Kaya ang pag-uusapan natin ay kung paano nga ba ma-determine ang quorum. Ang pag-uusapan natin ay hindi yung quorum sa Senado, kundi kung paano natin ma-determine ang quorum sa Sangguniang. I-define muna natin kung ano ang quorum. Base sa kaso ng Zamora versus Governor Caballero, a quorum is that number of members of a body which, when legally assembled in their proper places, will enable the body to transact its proper business, or that number which makes a lawful body and gives it a power to pass upon a law or ordinance or do any valid act. Sa madaling sabi, ang quorum ay bilang ng membro sa isang kapulungan na kinakailangang present sa isang meeting upang ang naturang kapulungan o konseho ay maaaring legal na makapagpasa ng ordinansa o gumawa ng isang legal na hakbang. Sa ating local government code, under section 53, it provides that, sabi dito, a majority of all the members of the Sangguniang who have been elected and qualified shall constitute a quorum to transact official business. Dito, sinasabi ng batas na majority ng lahat ng nahalal at kwalipikadong membro ang bubuo sa quorum. Ang basihan natin is lahat ng membro ng Sangguniang. Kailangang lagpas sa kalahati ng lahat ng membro ng Sangguniang ay present sa nakatakdang meeting para masabi nating may quorum. Para mas maintindihan natin, kailangan muna nating alamin kung ano ang definition ng majority na siyang bubuo sa quorum ayon sa ating local government code. Sa kaso ng Santiago versus Ginguna, majority has been defined as that which is greater than half of the membership or that which is 50% plus 1. Ayon sa Korte Suprema, ang majority ay ang lagpas sa kalahati ng buong bilang ng membro ng kapulungan o konseho o 50% plus 1. So kapag i-apply natin ang batas, ang majority ng isang Sangguniang ay 50% plus 1 ng buong membro ng lokal na Sangguniang. Para makompute natin kung ano ang majority sa Sangguniang bayan, sa Sangguniang barangay, bayan, panglungsod o panlalawigan, kailangan muna nating alamin kung paano makocompute ang kabuuang membro ng nasabing Sangguniang. Sa kaso ng Zamora versus Governor Caballero, sinabi ng Supreme Court na ang members of the Sangguniang refers to the entire membership of the Sangguniang as constituted by law including the presiding officer. Maliwanag na kapag i-compute natin ang kabuuang bilang ng Sangguniang para malaman natin kung may quorum, kailangang isama natin sa kabuuang bilang ang presiding officer ng nasabing Sangguniang. Kaya naman, nitong nakaraang buwan, naglabas ang DILG ng memorandum na for the purpose of determining the existence of a quorum, kailangang isama ang Vice Mayor, Vice Governor, gayon din ang punong barangay bilang presiding officer ng Sangguniang barangay sa pag-compute ng total membership ng bawat Sangguniang. Para mas maintindihan natin ay gagamit tayo ng halimbawa. Sa ating halimbawa, alamin natin kung ilan ang kabuuang membro ng bawat lokal na Sangguniang. Naayon sa ating batas, isama natin ang presiding officer sa pag-compute kung ilan ang kabuuang membro ng bawat Sangguniang. Ang members ng bawat Sangguniang ay binubuo ng presiding officer, regular members o sila yung binoto at large ng kanilang nasasakupan. Ang sectoral representatives o ex-officio members, ex-officio sapagkat sila ay automatikong membro ng nasabing Sangguniang dahil sa kanilang posisyon o opisina. Dito sa halimbawa natin, sa barangay, sa Sangguniang barangay ng Gambang Bakon, ang presiding officer ay ang punong barangay, so isa. May 7 regular members, so 8 na. Plus yung ex-officio members or sectoral representatives. Sa barangay namin, ang ex-officio members ay ang Sangguniang Kabataan, chairman, at ang Indigenous Peoples Mandatory Representative o IPMR. So ang kabuuang bilang ng membro ng Sangguniang para pagbasihan natin
sa quorum ay sa 10 sa Sangguniang Barangay. Sa Sangguniang Bayan naman, yung presiding officer, itong Sangguniang Bayan, isa Bacon Benguet. Ang presiding officer is isa, si Vice Mayor, plus yung 8 regular members, so bali 9 na, plus yung 3 ex officio members na yung SK Federation, President, yung Liga ng Barangay, saka yung IPMR, so 12. Dito sa Sangguniang Panlunsod, depende kasi sa charter ng nasabing Sangguniang Panlunsod kung ano yung composition ng Sangguniang Panlunsod nila. Pero dito sa component city tulad ng San Fernando, La Union, San Fernando City, La Union, yung Vice Mayor as presiding officer, isa, plus yung regular members na 12, saka yung ex-officio members is 2 lang sa kanila, yung SK Federation President at yung Liga ng mga Barangay. Kasi wala silang IPMR. So, ang kabuang bilang ng membro ng Sanggunian para sa pagdetermina kung may quorum is 15 sa San Fernando City, La Union. Para sa highly urbanized o independent city tulad ng Baguio City, presiding officer, vice mayor isa, 12 membro ng Sanggunian, saka yung 3 ex officio members nila, ang SK Federation President, ang Liga ng mga Barangay President at yung IPMR. So kabuang bilang nila sa Sangguniang Panlunsod ng Baguio City is 16. Sa Sangguniang Panlalawigan naman, sa Sangguniang Panlalawigan, ang presiding officer is yung Vice Governor. Ito is Benguet Province. 10 regular members saka 4 na ex officio members, yung SK Federation President, yung Liga ng Barangay President, yung IPMR, saka yung PCL chapter president. So meron silang kabuang bilang na 15. Kanina, na-total natin kung ilan ang kabuang membro ng bawat sanggunian. Ngayon naman, i-determine natin ang majority ng bawat sanggunian na siyang bubuo sa quorum. Sa Sangguniang Barangay ng Gambang, sapagkat 10 ang total ng members, hatiin natin sa kalahati plus magdagdag tayo ng isa. So ang majority of all the members is 6. Ibig sabihin, hindi dapat bababa sa 6 na membro ang present para masabi nating may quorum. So base sa computation natin, ang majority of 50% plus 1 ng 12 members ng Sangguniang Bayan ng Bacon ay 7. So kailangan hindi bababa sa 7 ang present sa session ng Sanggunian para masabi nating merong quorum. Halos parehas ang kaso ng Sangguniang Panlunsod ng San Fernando at Sangguniang Panlalawigan ng Benguet. 15 ang kabuang bilang ng bawat sanggunian. 15 divided by 2 is 7.5. Dito sa case na ito, hindi natin maaaring i-consider ang fraction o 0.5 bilang isang boto sapagkat imposibleng ma-divide natin ang isang tao o hatiin ang kanyang boto. So kailangan nating umakyat sa mas mataas na whole number which is 8. Kung i-apply natin ang definition ng majority base sa desisyon ng Korte Suprema, ang 8 ay mas mataas sa 7.5. Kaya ang 8 ay more than 1/2 of the total membership of the Sangguniang Panlunsod of San Fernando or Sangguniang Panlalawigan of Benguet. Thus, the presence of 8 members shall already constitute a quorum in the Sangguniang Panlunsod of San Fernando or Sangguniang Panlalawigan of Benguet for them to conduct official sessions. Sa case ng Baguio City, since ang total membership ng Sangguniang Panlunsod is 16, ang majority is 9. Therefore, kailangan present ang 9 members para madeklara na may quorum sa kanilang session. Okay? Hanggang doon na lamang at sana ay natutunan natin kung paano natin ma-determine ang quorum sa loob ng sanggunian. Hanggang sa muli at sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, sana ay mag-subscribe kayo para dadami tayo.